For today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang isa sa kanilang bagong-bago at carbon-free na electric bus ng Victoryliner. At yan din po ang ating sasakyan po sa ating video na ito. Kaya wag po kayong aalis at magsisimula na po ang ating masayang journey with the electric bus dito sa Mr. A. Sa ating video na ito ay papakita ko po sa inyo kung ano nga ba ang kahalagaan ng electric bus na ito at bakit nga ito inilabas pa ito. I-share ko po sa inyo ito. Ang kanilang electric bus ay isa sa mga kauna-unahang bus company sa buong Pilipinas na naglabas ng short route or sabihin natin electric bus ride na provincial operations. Simula lamang ito noong January 22, 2025 at ito po ay bumabiyahe po mula Cubao, Quezon City hanggang San Fernando, Pampanga. Kaya ngayon ay i-discover ko muna kung ano nga ba yung mga kagandahan dito sa loob ng Victoryliner electric bus. Makikita po natin dito sa loob ng electric bus ng Victoryliner ay naka-digital po ito lahat. Papansin nyo po mula sa signboard, ayan po, sa signboard, yung kanilang speedometer ay naka-digital na din po kung paano ito binabiyahe. At syempre, sa makikita po ninyo, ito yung kung paano ito i-perform. Ito na po ako doon. Ma-experience ko na po din eh. Din eh. Ayan ah. Maganda ito yun eh. Sabi ko mamaya pag ano. Pinapaandar yan since wala na po siyang clutch. Bali naka-automatic po yan, sir. Automatic yan. Kaya po pala. Baka muna preno tapos drive. Baka may preno tapos ano muna, cambio, brake. Bahala ka kung drive ka muna. Video natin, bali brake. Okay, so tapos drive. So, titingnan natin po muna how po pinapaandar ang electric bus. Ano ba yun? Balita? Uy, matawag ba? Pero mamaya, pagbiyahe na tayo. Baka may tawag ka rin kami sa dispatch. Sige. Ngayon na, doon na lang. Yan, sige. Baka may accelerate na ba yun? Baka may ma-assist. Wala ba doon? May? Anong mata lang? Baka may masasag ka doon, yan. Bagong-bago pa naman, sir, ano? Wala sa likod daw, wala. Accelerate lang ka ba yun? Diretso na yan. Oh. Ayun. Ayaw. Ay, isara mo muna yung pinto ka na. Ayos talaga. Isara mo muna yung pinto. Talaga hindi tatakbo yan. Dito. Kaya isara ang pinto. Isara mo muna yung pinto. Tsaka yung pag-iit ko. Ano ito na pwede ko sa mga? Mayroon 2,000 po rin natin. Advice na ako. Saan bus mo? Ha? Nakapin. Nakapin na? Pero diretso na yan, diretso. Diretso na yan. Yung, charging port, something like that. Kung mapapansin nyo po ang sound ng video na ito, ay meron kayong maririnig na ding 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 ding. Ano nga ba ito? Ito po yung pagsenyas o pagsisignal ng ang bus na ito ay kakaliwa o kakanan. Electric. Kahapon, tinesting namin ways. Hindi kaya, kailangan 4 ways lang. Bale ang way po niyan, sir. Bale ang way po niyan, sir. 41 pa siya. 2 hours lang. 3 hours. Percent is 11%. Okay, so nandito tayo sa Victoryliner 2101. Ito po. Parang hindi talaga kaya sa drive ko ng baba. Ito, yung charging port natin. Ito yung cover. Nakikita nyo to, S2x3 to. This is the seat belt one. Yan o, seat belt and rester. Ito yung pinicture na natin to sa B12 nakaraan. So, yan po yung magandahan. At ito pa,
Kung mapapansin niyo, itong vent, ito, yan, makikita niyo yan, yung air vents dyan. Susubukan naman natin kung gaano ang pag-emit o paglabas habang umaandar ang makina ng electric bus ni Victoryliner. Habang pinakinggan ko at pinapakaramdaman ko ang kanilang electric bus ay wala ko talagang naramdaman na vibration o kung ano man na pwedeng bumibrate sa aking katawan. Pero alam nyo ba na may kagandahan din itong features ang V12 electric dahil may aircon vents din ito sa harap at syempre ang kanilang laminated flooring liban pa po sa kanilang charging port. At bandang 6 PM ng first day na kanilang trip. Sakay na! Electric bus! Welcome po! Ito po ang ating bagong bus po, ang Victoryliner 2101. So, andito tayo muna sa labas. Ayan po. Andito po tayo sa bus number 2101. At mamaya po ay papakita natin yung loob. Ito po yung stribo nila. Yan po. Makikita po nito, ito ay tatak electric. Yan po. Kung mapapansin po ninyo, ito yung makina. Walang makina or wala pong makina ng mahalong ingay. Yan o. Wala siyang halong ingay. Smooth lang ang takbo niyan. So mamaya, i-feature natin, itetest natin ito habang nasa biyahe tayo. At nung mga nakaraang araw ay pinapicturean sa amin kung ano nga ba ang itsura sa likod kung paano gumagana ang electric bus ni Victoryliner. Nung pagdating ng Victoryliner 2101 sa Cubao ay nagre-ready na kami dahil excited na rin kaming mag-hop and explore dito sa loob nila. Pagpasok mo pa lang sa loob ng Victoryliner electric bus ay mapapansin nyo po na sobrang laminated na ng upuan at ready na para bumiyahe. Kaya dito ako pumesto para masilayan ko rin kung ano nga bang naging magandang performance dito habang tumatakbo ang Victoryliner electric bus. Sa pagsilip ko naman ng view dito sa harap ay marami na dito akong nakita mga pasahero na time. Pero alam nyo ba na ito ay magiging sulit ito dahil pwede itong magkasya ng kahit hanggang 65 passengers pa yan. Lalo na kung ito ay peak season o rush hour. At syempre, ang kanilang ilaw dito sa electric bus ni V12 ay hindi rin mawawala rito dahil ito nga ang kanilang kagandahan feature para ang kanilang pasahero ay hindi sobrang mainit at nasa plane lang kahit nasa plane lang sila ng kulay ay hindi rin talaga makikilay ang So, kung sasakay kayo niyan, ito naman yung aircon dito sa taas. Habang gumagana ang electric bus ay may aircon din ito para kahit paano manamigan at pwedeng mapreskohan ang mga pasahero na sumasakay dito. Makalipas lamang po ang 25 minutes ay meron tayong isang special message na mapapakinggan mula sa isa sa ating crew ng Victoryliner. Magandang araw po. Welcome sa Victoryliner EV Bus. Makabago at eco-friendly na biyahe po. Ang bus na ito ay tumatakbo gamit ang kuryente, walang polusyon at malaking tulong sa kalikasan. Inaanyahan namin kayong i-share ang experience sa inyong Facebook account gamit ang hashtag EVBusExperience at para sa kalikasan. Sama-sama natin ibaba ang carbon footprint at pangalagaan ng kalikasan. Maraming salamat at ingat po sa biyahe. Wala na lang, nakalahati na tayo ng pangarap.
Hindi din ito nagtagal at kinabukasan din ito pagkatapos lamang ng ilang minuto ay umalis na rin kami agad at kumain na kami papuntang San Fernando. Tapos pa balik, winter ulit. Ay ano, magkaloka na ako. Makaloka na ako. Winner na ako. Regular sa loob ng hindi ka kusa? Ha? Nagsalita na. Hindi masakit. Yung spin. May raw pang sa mundo, wala namang makakasal. Maglalakad-lakad ka. Wala na, ubusan lahat. Hindi na kaya. Nabubulod ako ngayon yung manong. Pakasisukan kasi pang pizza lang ngayon. Tulog na ako sa mga pakakasikat ko siya. Saluan ka na kasi. Tumutunog ko. Sayang kayo, mag-uniform pa naman sinabi. Kaya, stage balukot mo lang ko lang sa terminal niya. Ako ba na yung kapsat? Tali ko naman sa katawan ng pagpo. Diferensya na naman. Hindi, bago na akong pantalon talaga siya. Short lang ako, pero hindi ko masyado sa pantalon lang. Pag-pagpawalo siya dito sa namin. Nagpakasenta ka, hindi. Wala mas kakalig ng sigara. Tanggal naman ang pagod mo. Inaano siguro, pwede ka Makakatingin mo sa mga pwede ka to dito. Habang umaalis na papunta terminal ay may marami rin tayong mga spotter na nakaabang din dito. Kaya shoutout sa lahat ng mga namitik dito habang kinocover ko po itong video na ito at inaride po namin ang aking kasama. uwi ko yun, maniwala ka nung. Yun sa mga natawag, sa may terminal lang yun. Sa terminal. Saan ka ba talaga kuya? Habang binabagtas din namin itong daanan na ito, ay napapansin namin na medyo mabigat-bigat ng konti dito bago lumiko na papuntang E. Rodriguez. Pagdating namin dito sa E. Rodriguez ay medyo maganda naman ng konti dito. Pero habang papalapit kami, papaliko, papuntang Skyway ay meron na kaming konting problema dito sa traffic na ito. Kaya medyo matagal-tagal din ng konti. At nung paliko na tayo, ay meron tayong isang bus na nakita rito na galing Quezon pa ito. Ayan po. Ang ganda niyan, di ba? Pero, syempre dito tayo mag-focus sa video na ito. Dahil ito ay isa sa ating main feature ng ating video na ito. At nung pagpasok namin dito sa tulay, ay medyo magaan-gaan na rin ang pag-akyat at pagbaba dito sa Quezon Avenue banda. Yan po, smooth na po ang ating traffic dito. Habang binabagtas namin ang Delta Fisher Mall, ay medyo maluwag-luwag pa dito sa main road na ito. Pero, makalipas lamang ang ilang minuto, ay medyo nakaranas na rin kami ng pagbabagal ng trapiko dahil sa stoplight na nangyayari malapit sa Skyway.
At ayan na nga po, medyo mabigat-bigat na rin ang trapiko rito. Dito ang Pegasus at medyo mabigat-bigat rin ang dala-dala, kaya medyo namamaga rin ang traffic dito. Pero habang ipinibidyo natin itong namamagang traffic nito, ay meron tayong discover na meron tayong isang bagay na hindi natin pa nakalimutan. Ang speedometer ng Higer ay ganito na po nila. Ibig sabihin po, naka-digital device na po ang gamit para sa kahit anong paraan ay hindi na basta-basta masisira ito at madaling makita ng driver. Meron din itong nagumagalaw na may kunwarang may driver dito sa harap para at least ma-monitor kung saan direction siya pupunta. At makalipas lamang po ang ilang minuto ay hindi na po naging masyadong traffic sa Skyway. At meron pa tayong isang makikita na medyo something crazy talaga. Kaunting reminder, ingat po tayo lagi sa pagtatawid para iwas aksidente. Bata talaga, oh. Ayun, no. Tawid? Uy, gagawin. Mga nagsusolvent. At ito na nga, ay wala nang traffic masyado at nasa Skyway na kami. Dire-diretso paakyat at medyo nakakaahon din naman kahit papaano ang kanilang electric bus. Kaya lang, hindi siya sobrang kasing bilis kung paano umahon ang mga regular diesel bus. Pero in this fact, ay hindi na rin ito masama para sa akin. Dahil ito ay pwede na rin para at least yung kanilang kaligtasan ay priority rin sa bawat company. Malapit na rin kaming dumiretso papunta NLEX at hindi na ito dumaan ng Balintawak para mag-pick up pa ng pasahero dahil medyo kinakailangan na rin nilang bumalik agad. Baka malaman nila kung may sakay ba sa San Fernando o wala. Pero in this fact, ay hindi na kailangan nilang bumaba dahil ito ay diretsuhan at merong mga ibang bus doon na pwede nilang mapisikyan. Pero at isa pa dito ay dire-diretso ito kaya hindi basta-basta pwedeng i-stop ang electric bus dahil ito ay maaaring may maka-affect din sa performance ng kanilang bus kapag ito ay binubuksan na sara at bukas-sara habang ito ay bumabiyahe. At ayan na nga po, ilang metro na lang po ang kalayuan ay pababa na rin tayo dito sa Skyway Stage 3. At eto na, nandito na po tayo sa NLEX na kung saan dito na po magsa-start ang long journey habang binabagtas po natin papuntang San Fernando. Ayan po yung kanilang barrier cone. Ibig sabihin po ay naka-ready na po para sa kanilang biggest challenge, ang NLEX. Yan po, dire-diretso na po yan. Napaka-smooth pa naman ng trafiko at itong video na ito ay pwede pa naman po itong umabot ng 70 to 90 kilometers per hour. Sa katunayan, minsan pwede itong umabot rin ng 100 kilometers per hour ang max. Nakadepende na lamang sa driver sa pagtakbo at sa pag-perform ng Higer or Higer V12 na electric.
Habang nasa boundary na kami ng NLEX ay eto na po, pinatay na po ang kuryente dito po sa loob ng V12 Electric ni Victoryliner para mas makatipid sila sa electric. Tignan nyo po at tignan maigi ang video sa timestamp kung kailan ito o anong petsa ito pinatay ang kuryente habang binabagtas po ang NLEX. At yan na nga po, nagbukas mo na saglit, pinatay na agad. Diba? Yan na nga po. Ito na yung nighttime ride view ko sa V12 Electric. Ayan po. Dire-diretso lang po yan at napakasarap umaaraw talaga. Ma-enjoy talaga ako. Tulog na tulog. At nakakatipid ka pa sa kuryente. So habang hindi pa natin nababagtas ang San Fernando, Pampanga, ay ito muna po ang aking video habang nag-enjoy tayo sa magandang tugtugan at smooth lamang na pag-ride natin dito sa V12 Electric. Kaya ayan ko na po sa inyong ipanood ang full time ng pag-ride ko habang nasa NLEX dito sa V12 ni Victoryliner Electric Bus. At this point po pala ay meron tayong dalawang view na pwede natin makita dito sa loob ng V12 Electric Bus. Unang-una ang aircon vent at ang pangalawa nila ay ang LED na kung saan nag-change yung time, yung date at syempre hindi mawawala sa main feature ng Higer V12 Electric Bus ang signboard o ang LED digital na kung kailan ito or ilang araw pa ito pwede or ilang percent ng kanilang battery ng electric bus ang laman nito at isa pa yung kanilang temperature. Yan, mahalaga po yan. So uulitin ko po, yung laman ng LED dyan sa taas po ay ang LED, yung time and date, yung temperature ng aircon at syempre yung battery ng bus na ito. Yung speedometer ng pinapatakbo ni driver ay nasa 75 kilometers na. Isang dagdag kaalaman din po sa Higer V12 na electric bus. Ito rin po ay naka-install din po ang CCTV dyan para makita kung ano ang kaganapan sa harap at sa likod ng bus at syempre pati sa loob nito. Para malaman natin kung ano nga ba ang kung pwede ba itong i-atras o hindi. At least, pwede rin ma-aware ang driver kung ito ay may makakabangga o wala.
Kaya ang kagandahan ng Higer Electric na ito ay pati main features nila dun sa isa pa, hindi po dun sa speedometer, kundi dun sa isa yung mga pagpipilian ay naka-digital din po para ease of access na lang ito para sa driver nito. Malapit na rin kami dito sa San Fernando, Pampanga at na-feel na namin na medyo mabilis-bilis na ng kaunti. Sa katunayan nga, mas mabilis na nga tumakbo rito. Kaya hindi na gaanong traffic that time. At pagdating namin at makalipas ang isang oras, ay nandito na rin kami sa San Fernando Tollway. May makikita na po kayong Ferris wheel ng SM dyan. At hindi lang SM po yan, SM, Robinson, and Skyrank itself. Kaya pagdating namin dito sa tollway ng San Fernando ay mapapansin niyo na medyo mabigat din ng konti dito sa trapiko. Habang pinabagtas po namin ang San Fernando papuntang Victory Liner. Okay na. Speed na nga. Nakita nila kasi dati, akala nila walang aray. Hindi siya nag-cross yun. Doon naman nakita na yung dito. Dyan sa SM. Bubuhay na yung 21 series, ano? Dati na ba ito, sir? Oo. Bubuhay, Nag-start din pala itong Victory Liner 21 series nila sa pinakaunang labas nila, which is yung MAN. Diba po? Yung MAN nila po ang kauna-unahang naglagay ng 21 series bago ito ipinalit noong 2024 lamang. Nung pagdating nung 2024 ay nilagay na nila ng 2101 after the reason na nag-retire na rin ang kanilang MAN 21 series back in 2010s. Yan po, malapit na rin kami dito sa San Fernando at na-feel namin na pwede na kami makapag-view dito na maayos. Yan o. Maraming magagandang views dito, maraming din mga establishments ang nakatayo rito. Kaya pagdating namin dito sa overpass, ayan po oh, sa U-turn slot, meron ng McDo, San Fernando, yung overpass dyan, yung tawiran. At syempre, ayan na po oh, yung terminal nakikita na namin sa likod. Yung mga terminal nakapila. Pagdating namin dito sa pagdaong sa overpass at pa-U-turn na. Ayan po mga ka-Mr. A natin dyan. So, ito, parating na tayo at malapit na tayo bumaba at nasa San Fernando na po tayo. Nakikita nyo po yan oh. Kung mapapansin nyo, ito na siya oh. Welcome sa San Fernando, Pampanga. So ito po ay ang Higer KLQ 6126 YEV electric bus. Fernando Terminal na po tayo. So double din na po yung mga guide po na para wala pong mag-iwan. Maraming po salamat. So andito na po tayo sa San Fernando at na-enjoy yung ating ride. Malungga po sa dalawang ulungga po. So nandito na ang ating last destination for tonight. Ang sarap, electric. So, ayan. Dito na kami sa ano? San Fernando.
May masakit pa kaya kami papunta dyan? Ayan. Nasa ano? Ang ating mga... San Fernando. Okay, ito na po yung ating pogihing crew natin. Yan, so nakapababa na tayo. Ayos na. Oo, nagkarating pa lang. Dalawa sa nakaparado. Iba sa Luna. Oo, sa may terminal. Salamat ka. Terminal ng bus line. Maraming salamat po, sir. Ang saya po ng experience, sir, sa electric. At nandito na rin kami dito sa San Fernando, Pampanga before 8 p.m. Ayan nga po, ready na para sa next trip. Yan po, yung kanilang ilaw na ding 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 ding, yung kanilang signal lights na may kasamang ding 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 nila. Yan din ang gusto ko, kaya pwede yan pang alert sa lahat na ang V12 na ito ay 10 out of 10 at ready na sa ating susunod na road. Gusto nyo ba malaman kung sino kaya ang susunod na kukuha nito? Pwede na kayo mag-comment dito sa ating below para mababasan din natin. At makita din natin na ang electric bus ay ang future ng bus community transport sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan pa po, no? So, kung mapapansin natin, ito yung throwback ng mga nakarang araw. At ayan nga po, naka-green ang plaka. Yan po. Kaya hindi din mawawala ito sa bawat isa sa atin. Kung kayo nga po pala ay sumakay na ng electric bus at meron kayong i-share experience, huwag kalimutang maglagay ng hashtag EVBusExperience para kayo din ay makaranas kung ano bang masayang feeling kapag sumakay ng electric bus ni Victory Liner. At syempre, bago tayo magtapos, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts para kayo ay magiging updated sa mga susunod pang mga videos and contents ko sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Maraming salamat po at God bless!